Iminungkahi ng US Food and Drug Administration na gawin na lamang taunan ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine. Ayon sa US FDA, ito ang pinasimpleng paraan para bigyang proteksyon ang karamihan ng mga matatanda at mga banta laban sa nadaragdagang variant ng virus. Magsasagawa pa ng pagpupulong ang mga otoridad sa Estados Unidos para balansehin ang mungkahi kasama ang vaccine panel. Pinawi ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang pangamba ng publiko sa pagdagsa sa bansa ng daan-daang mga turistang Chinese. Sa harap ito ng mataas na kaso ng COVID-19 sa China. Sinabi ni Frasco na karaniwan na sa alinmang bansa ang may mga sakit o anumang virus katulad ng COVID-19. Ayon sa kalihim, ang mahalaga ay naipatutupad at nasusunod ang minimum health standards sa bansa. May nakalatag din anya ang Pilipinas na protocols para sa mga dumarating ng mga dayuhan gaya ng Chinese nationals. Ipinunto ni Frasco na dapat ay mabalanse ang pagprotekta sa kalusugan ng publiko at ang hanap buhay para makabangon ang negosyo ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay kabilang sa 20 mga bansa sa pilot program ng China para sa outbound group travel. Naitala ng Philippine Statistics Authority na pang-11 na lamang ang COVID-19 na cause of death sa Pilipinas nitong 2022. Sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang mas mababang bilang ng mga nasasawi sa COVID ay dahil sa mas pinalakas na kahandaan at sistema ng mga ospital ngayong taon laban sa naturang sakit kumpara noong 2020. Sa datos ng PSA, nangungunang sanhi ng pagkamatay sa mga Pilipino noong 2022 ang ischemic heart diseases. Noong 2021, ikatlo ang COVID-19 sa mga nangungunang sakit na dahilan ng pagkamatay sa bansa. Subalit, hindi pa rin umano dapat magpakakumpiyansa ang mga Pilipino at dapat ipagpatuloy pa rin ang voluntaryong pagsunod sa mga health protocols katulad ng palagiang pagsusuot ng face mask at pag-iwas sa maraming tao. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa ilang sektor kabilang ang pribadong sektor at ang kagawaran ng edukasyon para palawakin ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Bahagi na rin ito ng estratehiya ng DOH para palawigin ang kampanya ng COVID-19 vaccines. Base sa kanilang survey, 6 mula sa 10 individual ang kulang sa impormasyon ukol sa kahalagahan ng bakuna at COVID-19 situation sa bansa. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakikitaan ng pagbaba ang bilang ng mga nasasawi sa bansa dahil sa COVID. Mula sa pang-10 na sa pang-11 na ang COVID-19 sa sanhi ng pagkasawi ng isang individual sa Pilipinas habang nangunguna pa rin ang sakit sa puso. Kilalanin natin ngayon ang tampok na Frontliner of the Week sa panayam ni Joy Kawayan Combatir. Isang ophthalmologist at cosmetic surgeon ang ating Frontliner of the Week. Siya si Dr. Luz Acosta Barrientos, Regional Governor ng Philippine Medical Association sa Southeastern Mindanao na nakabase sa lungsod ng Davao. Ibinahagi ni Dr. Luz ang mga challenges at adjustment na kanilang ginawa lalo na noong kasagsagan ng pandemya. When the pandemic erupted, it was on March, last March of 2020. It was so difficult because we are all caught unaware of that situation. And then we don't know at the time how to manage, how to go on with our clinic, and how people will go out of their houses, diba? Kasi may fear sa COVID. So, ang challenge talaga doon is your conviction as a physician, as a frontliner to serve the people. Yun na yun. Hindi na yung kung ano pang reason, no? But your conviction and dedication and commitment to your profession. So, nung pandemic, talagang nag-innovate kami sa aming paggagamot
napunta pa kami sa telemedicine na hindi na yan natin ginagawa noon. Pero ngayon, para maka-reach out talaga sa lahat ng pasyente, hindi lang sa nearby places, kundi sa lahat ng sulok ng Pilipinas, nag-telemedicine tayo para makaserve sa mga tao na kahit nasa bahay lang sila, makapagkonsulta sila sa isang doktor at magamot sila at maresetahan sila. Tapos, kami rin dito dahil syempre pamilya kami ng mga doktor, in our own houses, meron kaming mga protective measures, no, how to avoid COVID infection. So, meron kaming mga foot bath, yung mga alcohol, tapos mga PPE na ginagamit. Actually, COVID is still present until now. So, we will not take our guards off. Ibinahagi rin ni Dr. Luz kung paano siya nag-cope sa stress na dala ng pandemya at ng new normal at ang mga positibong dulot nito. Ang stress is yung nabago lahat, ang lifestyle mo, ang lifestyle ko, di ba? Nabago lahat, yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na magawa kasi constrained ka. Walang face-to-face meetings, yun yung mga dilemma doon. At saka, syempre, yung mga bibilihin na mga food, tumaas, di ba? Tapos, hindi tayo nakakalabas. Yun ang mga dilemma natin. And the fear of contracting COVID, especially at the time that the vaccines were not yet available. In a new normal setting, coping up is yours, personally. You don't need anybody to learn how to cope up. It is your own self. Convince yourself. Think that you can do it. The new normal taught us how to be helpful, how to be loving, more forgiving than before. The new normal taught us that. Tayong mga tao, gusto talaga natin yung the usual. Not the new normal, but the usual. But since we cannot do anything about it, we had to cope up and live with the new normal. The new normal lessons for me, and I think that's for you too, and true to our listeners, is to be a person that will live the true essence of life, and that is how you touch the lives of other people, improving them, empowering them, helping them, treating them as a physician to be the best version of themselves. Yan yun. May mga personal reflections at advice ang ating Dr. Frontliner sa bawat isa. I'm always a person who is very practical. I'm a very practical doctor. I treat patients. Yung tama lang sa kanila. I don't tell them, have this laboratory exams, do this and this, kung hindi naman kailangan. So, ang gusto kong i-impart sa lahat is, treat all people like your own family. So that when you help them, you will help them fully, with love and sincerity. The pandemic teaches us to be more caring to each other, to be more loving, to be more forgiving. Because after all, money is not really that important. It is our own personality, the true persons that we are, helping others, that is most important in life. That is it. May encouragement rin si Dr. Luz sa mga kapwa frontliner. Ang encouragement ko ganito. Siyempre pinili namin itong profession na ito. You will gain more happiness by helping others. Yun yan. You will be more satisfied. Your life will be more fulfilling if you help other people unconditionally. Sa huli may paalala si Dr. Luz Barrientos sa bawat tagapakinig. Sa lahat na nakikinig, andito pa rin ang COVID. So, tayo kailangan maging very careful sa lahat ng mga ginagawa natin. Hindi na tayo po kagaya noong dati na kung gusto mong pupunta dyan, ganito ang gawin mo, pwedeng-pwede. Ngayon, don't forget to at least do the necessary precautions like mag-alcohol hand washing pa rin kayo, mag-face mask pa rin kayo, lalo na sa mga area na maraming tao.
at saka magpabakuna po kayo. That is very important. Hindi lang sa adults, hindi lang sa mga teenagers, pati po sa mga pediatric population. Huwag ho kayong maniniwala na ang bakuna ay nakakasama po sa inyo. Hindi po. Alam nyo, yung wala pang bakuna sa COVID, ang dami pong namatay. Ngayon na may bakuna na, kung may COVID man, sila, ang mga tao, mild lang. At saka, huwag niyo pong kalimutan that COVID is evolving. May mga variants po yan ngayon. Nag-mutate, no? Nag-iiba ang COVID virus. Kung noon na wala pa tayong vaccines, simple pa ang COVID virus. Ngayon po na meron tayong vaccines, nag-i-evolve na po sila. Nagka-transform na sila. So, kailangan po doble, triple ang ingat at magpabakuna po tayo. Maniwala po tayo sa mga doctors natin. Maniwala tayo sa Department of Health at maniwala tayo sa Philippine Medical Association. Para sa ating kapakanan ang mga paalala ng ating mga frontliner, kaya pagkatiwalaan natin sila. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatir. Salamat, Demic. Sa gitna ng patuloy na rollout ng pagbabakuna sa iba't ibang panig ng mundo, unti-unti na rin nakikita ang muling pagbubukas ng mga bansang nag-lockdown, ang pagpayag na hindi magsuot ng face masks at ang tila pagbabalik ng buhay sa normal bago kumalat ang coronavirus. Isang behavioral scientist professor mula sa University of Arizona na si Chris Segrin ang nagsabing normal lamang na dahil sa sobrang haba ng naganap na lockdown ng dahil sa pandemic ay makaramdam ng anxiety ang karamihan at mas piliin na manatili na lamang ang nabuong lifestyle habang nasa quarantine. Tinatayang ang naging experience ng mga tao sa kasaysayan na ito na tinatawag ngayong The Great Pause ay magkakaroon din ng kaparehong epekto sa pananaw at psyche ng isang buong henerasyon, tulad na lamang ng epekto sa mga henerasyong nabuhay habang at pagkatapos ng The Great Depression, World War I at World War II. Kabilang dito ang malaking epekto ng pandemya sa mental health ng nakararami na inaasahang societal effect ng pagkakaroon ng COVID-19. Ngunit ayon sa mga eksperto, mayroong dalawang major anxiety ang kinakaharap sa ngayon. Ang una ay may kinalaman sa social reacclimation at ang ikalawa naman ay may kinalaman sa pagbabalik sa work on-site. Ang unang anxiety ay isang typical na resulta kapag matagal nang hindi nagagawa ang isang bagay. Ang pag-aalala kung paano nga ba gawin ang mga dati ay normal na nakasanayan tulad ng pagbiyahe o kaya naman ay pakikipag-socialize. Ang ikalawang anxiety naman ay malaki ang kinalaman sa pagbabalik ng work on-site. Isang malawak na consensus na ang future ng work ay nasa remote work setup na may ibinibigay na flexibility sa mga empleyado. At nadiskubre lamang ito dahil napilitan ng mga industriya na i-accommodate ang pagkakaroon ng work from home setup. Sa work from home setup, marami ang nakaramdam na nakalaya sila sa ilang aspeto ng corporate culture na nagdudulot ng malaking stress, kabilang ang trapiko at problema sa pagko-commute, ang mahahabang oras ng pananatili sa opisina na umuubos sa oras para sa mga personal na developmental interest at oras sa pamilya, ang hindi may iwasang career pressure mula sa mga kapwa-empleyado at ang social navigation ng personal na pakikisama sa mga katrabaho na iba-ibang personalidad at pag-uugali. Ang ibinigay ng quarantine para sa marami ay oras upang magmuni-muni, isang bagay na mahirap magawa sa pre-pandemic days dahil sa kultura ng busy productiveness at marami ang nakadiskubre ngayon na maraming elemento sa corporate culture ang hindi nila nais pang balikan pagkatapos ng pandemya. Malinaw na ito ay magsisimula sa pagsagot sa tanong na anong mga harmful system noong pre-pandemic ang dapat at willing tayong baguhin sa pagre-reset ng mundo. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Ngayon naman, maglaan po tayo ng panahon para pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos at ang kanyang mga buhay na pangako na pwede po nating panghawakan habang hindi pa idinedeklarang tapos na ang pandemic. Makakasama po natin ngayon si Kuya Dan Andrew Cura. Simula nang dumating ang COVID-19, ngayon ay halos wala nang nagsasabing babalik pa tayo sa dating takbo ng buhay bago magpandemya.
Samantala, dahil sa pabago-bago ng sitwasyon, mahirap din namang mangarap ng buhay na wala ng COVID. Kung hindi dapat balikan ang buhay sa nakaraan at hindi nating makitang malinaw ang hinaharap, paano natin dapat yakapin ang kasalukuyan? Pakinggan natin ang gabay ng salita ng Diyos sa Biblia. Sa Jeremias, Kabanatang 29, nagpadala ang propeta ng isang liham sa mga Hebreo na nooy nasa Babylonia. Doon sila itinapon mula sa Jerusalem ng mga mananakop. Lubha silang nagdadalamhati at hindi halos matanggap na iyon na ang kanilang bayang titirhan sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, sa loob ng 70 taon. Wala silang laging nasa isip kung hindi ang makabalik sa Jerusalem. Kung ganyan ang nararamdaman mo, kaibigan, makatutulong sa iyo ang mensahe ng propetang Jeremias. Sa lahat ng taga-Jerusalem na ipinabihag niya sa Babylonia, magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin nyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Jeremias Kabanatang 29, talatang 4 hanggang 7. Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Tila sinasabi ni Jeremias sa mga Hebreo, hindi nga ninyo gusto ang lugar na iyan, pero nareriyan na kayo. Hindi ninyo pinili ang inyong kinalalagyan at kalagayan, pero iyan ang ibinigay sa inyo. Angkop sa atin ang mensaheng ito ngayon. Walang pasabi ang mga biglaang pagbabago sa buhay natin. Hindi hiningi ang ating pahintulot, pero kailangan nating sumpungan ang buhay na nakalaan sa atin sa ganitong sitwasyon. Kung lagi na lang nating hinahanap ang dating buhay, mawawalan ng saysay ang bago nating karanasan na ibinigay ng Diyos ng halaga at kabuluhan para sa atin. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Sinabihan ni Jeremias sa mga Hebreo na huwag umasa sa ibang tao para sa kanilang pangangailangan, kundi maging masigasig at produktibo. Ibig sabihin ay matuto ng mga bagong bagay at kakayanan na naaangkop para sa kasalukuyang sitwasyon. Sa panahon ngayon ay nakita na nating natural sa atin ang pagtutulungan sa harap ng pangangailangan. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Itinuro ni Jeremias na hindi dapat iwasan ng mga Hebreo ang mga taga-Babylonia. Hindi sila dapat ituring na mas mataas o mas mababa kesa sa kanila. Kaakibat ng pagiging makadiyos ang pagiging makatao, mapagkaibigan at tunay na pagnanais ng pagyamanin ng mga relasyon sa kapwa. Itinakda ng Diyos ang bawat taong makakasalamuha natin sa buhay, lalo na sa mahirap na panahon tulad ng ating dinaraanan ngayon. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalhan sa inyo. Ang mahigpit na payo ni Jeremias sa mga Hebreo ay lumago sila kung saan sila itinanim. Dagdag pa ng propeta, ipanalangin nyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Jeremias Kabanatang 29, talatang 7. Lagi nating tatandaan na posibleng isabuhay ang kalooban ng Diyos para sa atin sa kahit na ano pamang kalagayan. Sa halip na hanapin ang pagbabalik ng nakaraang buhay bago pa magpandemya o mangarap sa panahong wala na ang COVID, sikapin nating maging lalaki o babae ng Diyos sa kasalukuyang panahon na hindi tayo ang pumili. Sa halip na magreklamo at mangarap na lang ng gising, piliin mong magtayo, magtanim at hanapin ang kapakanan at kapayapaan ng ating bayan. Tanggapin natin na maraming itinuro ng Diyos sa pamamagitan ng krisis na ito. Nasumpungan natin ang pinakamahalagang mga bagay sa lahat, ang hanapin ang Diyos
At ang pangako niya ay ganito, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Jeremias, Kabanatang 20, talatang 13. Ama naming Diyos, maraming salamat na naman sa paalala na kayo ang dapat naming bigyang pansin. Kayo ang dapat naming hanapin. Salamat Panginoon sa mga naituro nyo na sa amin sa kalagitnaan ng paghihirap at pagsubok na ito. Ang aming dalangin o Diyos na kami ay matuto at matutong lumakad na kasama kayo at kasama ang aming mga kapwa-tao upang magtulong-tulong kami sa aming pag-angat muli sa likod ng mga pagsubok na ito. Salamat o Diyos sa iyong pangako na kung kami ay lalapit, kayo ay tutulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At yan ang kabuuan ng COVID Watch Weekend mula sa inyong FEBC Radio TV. Natatanaw na daw ang pagtatapos ng pandemya. Konting sakripisyo pa at maraming panalangin, malalampasan din natin ang COVID-19. Sa pangalan ng ating buong pangkat, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.